Magandang araw. Ako nga pala si Brian Bolong, isa sa mga sentinels ng Lighthouse 5 at ang choir conductor ng ating choir sa Taguig. Year 2006 po nang ako ay masave. Kasama ko nila Tatay Primo, Gualberto family, ni Gilbert. Sila yung nagsama sa akin. At sa pagkakatanda ko, doon pa yun sa Arenda pa noon. No, hindi pa, outreach pa lang yung gawain. At siguro may mga 10 to 20 pa na mga uma-attend doon sa gawain doon sa Arenda. At nung time na yon ay ano pa lang ako, siguro mga 12 years old. Doon ako na-save, doon ako nakakilala sa Panginoon year 2006. Iba yung siguro yung pangungusap ng salita ng Panginoon sa akin nung first time kong umattend, na kahit sa murang edad ko, grade 6 pa lang ako noon, para bang yung preaching ni Pastor, ako yung kinakausap. Alam mo na parang ikaw ba yung kinukwento niya or sinasabi niya doon sa kanyang preaching. Parang ganun yung dating sa akin. Siguro ang kaibahan lang sa kwento ko, kasi ako ay medyo pasaway, in and out ako noon nung mga bata pa, dahil parang hindi ko pa naiintindihan yung paano maging church, yung responsibilidad sa pagiging member ng church. Hindi ko pa nauunawaan yung konseptong yon noon. Nung pagbalik ko, nasa Kenneth na yon. Doon, nakita ko na ang laki na ng pinagbago ng gawain, kasi mas marami ng members, mas nagkakaroon na din ng para bang mas umaayos na yung organisasyon, yung church. Mas nagiging nagkaroon na ng delegations ng mga ministry. Pagbalik ko, si Sentinel Gilbert nagsasong lead na. Siya na nagpapakanta ng congregation noon. Yung iba, may mga ministry na rin sila. Para bang nagkaroon ako ng desire din na sana ako rin magkaroon ng ministry. Kung hindi ako nagkakamali, around 2012 or 2013 nung inappoint ako ni Pastor para humawak sa choir. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po pala si Brother Primo Gualberto. Tawag nila sa akin dito ay Tatay Primo. Ang aking ministry dito sa church ay driver. Kasama rin ako sa construction team. Ay, inabot ko kasi ang sa Arenda, Block 11. Yun ang inabot ko. May mga nauna pa sa akin. At nakita ko noon na yung talagang napaka layo ng kung titingnan sa ngayon, dahil yung noon siguro wala pang kakayahan talagang bumili ng gamit, kahit siguro yung stand ng camera o ilang upuan, talagang wala wala yung tao nga makikita mo talaga na para bang walang interest yung lugar na yon, walang interest sa salita ng Panginoon. Ano lang ako noon, talagang kung ibang pag natangay ka ng ibang church, may nagano sa'yo, sama pa. Ganon. Na nag-alok dito, sama. Noon, ganon pa kami noon talaga. Ganon pa yung tingin ko sa mga tao. Hindi kagaya ngayon na sa bunga na rin siguro ng walang sawang pagtuturo rin ni Pastor noon. Meron kami laging talaga yung doctrine class. Iba-ibang strategy ginagawa ni Pastor niyan. Meron pa kaming exam. Tapos yung mataas sa exam, may merong ice cream, ganyan. May mga award pa. So, yung mga tao nagkakaroon ng dahilan para kahit sabihin ice cream lang, nagiging ng tao para mag-aral kahit Martes ba. So, natuto yung mga tao na ganun nga, natuto sa salita ng Panginoon, na hanggang ngayon nga nadala yung kaalaman noon, na yun din man nadagdagan pa ng mga turo sa ngayon. Yung mga tao nagkaroon ng yung paglago. Masabi ko na yung may paglago no, na hanggang ngayon nga
nagamit din. Kasi yung naturuan sila na magbahagi o magano ng salita ng Panginoon na nagamit din sa iba, na ibahagi sa iba. Unang-una sa mga kamag-anak. Yun, doon sa mga kamag-anak namin. Para mapansin mo yung naging pamilya-pamilya eh. Diba? Ako nga pala si Noli Edusma at ang ministry ko po dito sa gawain sa Taguig ay pinagkatiwalaan ako ng isang pagiging leader actually sa ating mga young people and then sa thriving ministry, sa choir, ayun, sa construction po. At yun, nakakilala ako sa Panginoon noong August 5, 2007. At naalala ko pa noon nung nasa Arienda pa actually nagsimula ang gawain ng sa Taguig sa Taytay actually na naging Taguig na ngayon. Ang unang ministry ko noon naalala ko ay siyempre as usual ang paglilinis. At naalala ko rin mga kabataan din ng mga kasama ko na ngayon ay nakakasabayan bilang mga young people na ngayon po ay adult na. Pero nung bumalik kasi ako ng year 2012, parang ang preaching ay na-focus sa biyaya ng Panginoon. At noong panahon na yon, siguro yung napansin ko, hindi rin ganun yung pagtingin ng mga members sa kung ano yung biyaya. Kasi parang lately lang naman talagang nahimay kung ano ba talaga yung biyaya. Na ang biyaya pala ay dapat maikilos. Kasi noon, kaya rin siguro ako in and out sa gawain dahil hindi ko rin siya lubos na nauunawaan o naiintindihan yung responsibilidad. Yung responsibilidad sa ministry, yung tinanggap ko na biyaya, hindi lang pala natatapos sa kaligtasan na once na save ka na, okay ka na. Diba? Pwede ka nang hindi magsimba kasi save ka naman. Pero yung pala, may responsibilidad palang kaakibat yon, yung kaligtasan na yon, yung biyaya na tinanggap na dapat palang ikilos. Nung ma-establish yung 7 areas of ministry, doon ko rin napapansin na dahan-dahan din habang yung mga tao habang lumalago sa kaalaman, dahan-dahang nagbabago din yung kung paano kumikilos yung gawain ng Panginoon or yung church. Kasi noon, wala namang CWOP. Wala namang mga weekly na pagkilos talaga na ginagawa. Along the way, nung nauunawaan yung kung paano, ano yung biyaya na tinanggap natin, doon nagkaroon ng mas malalim na pagtangan doon sa salita ng Panginoon na lahat pala ng pwede mong alam, lahat pala ng pwede mong kayang gawin, lahat pala yan pwedeng maging part ng ministry. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, totoo naman, wala yung ngayon eh. Wala siguro yung hindi ganito to. Kung wala ang biyaya ng Panginoon kay pastor, wala ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa, di ba? Kasi lalo na yung panahon noon na talagang para bang kung hindi ka kakayod, wala. Maraming titigil na noon eh. So nakikita ko na ang biyaya ng Panginoon, kahit yung panahon noon talaga, ay nasa eklesiya, nasa mga membro ng Taguig. Dumadaloy sa bawat isa. Hindi sa katatayuhan o kalalagayan ng ating mga members kung paano lalago ang gawain ng Panginoon. At tinayuhan ng ating mahal na pastor ang mayamang biyaya at ngayon, nandito na tayo sa Taguig, di ba? Nakikita natin ito ay pinagyaman ng biyaya ng Panginoon. Ito nakikita ko eh, pag lighthouse talagang bawal maiiwan eh. Di ba? Kailangan mo kung ano ang mother church natin sa Tatalon, kung ano ang ano natin sa Cainta, dapat makipagsabayan tayo. Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, dapat sa lighthouse walang naiiwan. Kaya siguro talagang na-adapt lang natin kung ano yung mga ginagawa ng ating mga pinagmulan at ng ating mother church. Gawin natin yung sasabi ng Bible na ang ministry ay buhay natin. Buhay ng mananampalataya yan eh. Nakikita sa bawat isa
na yung ganyang bagay, ginagawa na nating opportunity, lalo na sa pagkakaloob. O si Tatay Ed na lang maging sample ko rin. Hindi ko maibigay ito, matatapos yan Kisame. Yung ganong mga marinig mo sa tao, yung bang ang gusto niya maging part siya lagi sa ganong mga giving. Yung bawat isa ngayon nagkaroon ng pagkilos. Ngayon kasi, ang bawat isa busy. Ngayon, ang bawat isa talaga ay may pwesto na kinikilusan. Masasabi ko na yung buhay ko hindi sayang, hindi boring. Kasi marami tayong pagkilos At yung pagkilos na yon ay hindi yung pagkilos na para lang sa sarili, kundi pagkilos yon na may kaakibat na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Dahil maiksi ang buhay, ang ginagawa natin, yung maiksing span ng buhay natin, ay ikinikilos natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At the same time, nagiging enjoyment din naman natin bilang mga mananampalataya. Dahil dito, hindi nagiging boring yung buhay. Nagiging makulay yung buhay natin dahil sa gawain ng Panginoon. Nakita na natin mula sa umpisa, nakita natin kung paano tayo pinagyaman ng Panginoon. Ngayon pa ba tayo matatakot? O ngayon pa ba tayo magdududa sa mayamang biyaya ng Panginoon sa buhay natin? Minsan talagang ang takot ay binibigay ng ating kaaway para hindi tayo makapagbigay ng luwalhati sa Panginoon. Ang takot natin, palitan natin ng pananampalataya dahil using our faith, ito'y magbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Panginoon. At magkaroon tayo ng isang isip na gano'n na maibigay natin yung para sa Panginoon. So, lagi lang nating babalikan din yung verse na kung saan yung kayamanan natin, doon ang puso natin. So dapat, ang puso natin nasa gawain ng Panginoon, iyaman natin, andun din. Huwag silang sumuko. Alam ko naman na bilang isang mananampalataya at isang normal na tao, talagang maraming pumipigil sa atin para magawa natin yung kaluwalhatian ng Panginoon o yung gawain ng Panginoon. Huwag tayong manghihina at huwag tayong susuko dahil ang biyaya ng Panginoon sa atin ay mayaman. Wala mang perfectong church pero may tamang church. At ito yung church natin. Lahat ng ating mga kapatid dito sa Lighthouse Bible Baptist Church Taguig, bumabati ako ng happy 18th anniversary sa ating lahat. Bumabati po ako ng 18th anniversary sa ating lahat. Ibati ko po ang lahat ng happy 18th anniversary ng Lighthouse Taguig.